10:03 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Sarado na natin ito. Minsan wala siyang pinapit. Pagkamay ko. Then, may reading dito. Wala. Tsaka wala na rin kuryente rito. Kaya yun na ito. Spirit box. May tila isang orbs na lumipad sa aking tabi. Tignan mabuti. FM. Scanning AM. Gabi ng Misteryo. Hello? Ano sabi mo? Dito sa part na to, parang may mist ako napansin sa taas ng ulo ko, kasabay nung parang boses sa spirit box. Panoorin nyo. Hindi ko ano? Nakikita nyo yung mist na yan, yung nasa ibabaw ng ulo ko. Wala po nagbe-vape sa amin. Ano sa tingin nyo? Maingay yung ano eh. Maingay yung kapaligiran eh. Maraming daan ng daan. Gabi ng Misteryo. Nandito ka ba ngayon? Narinig nyo rin ba ang mga narinig namin, mga ka-Hellfire? Nabilib talaga kami at hindi makapaniwala sa aming mga narinig. Dahil nga nung tanungin nga ni Black Sheep Ghost Trip, kung nandito ka ba ngayon, ay malinaw na maririnig ang sagot na oo. Nandito ka ba ngayon? Nandito ka ba ngayon? Pero alam nyo ba na dahil multiple camera ang ating gamit, ay nahagip din ito ng isa pa nating video. Nandito ka ba ngayon? Kaya ano sa palagay nyo mga ka-Gash Trip? Para sa akin, ang boses na ating narinig ay nanggagaling lamang sa labas. At malamang, isa ito sa mga kasamahan pa namin na nasa gate lamang. Nandito ka ba ngayon? Gabi ng Misteryo. Ito na. Yan. Yan yung EMF gadget. Wow. Pumapalo dito. Ayan, no? Kaya pumapalo. Oh. Hello. How are you? Gusto na kayo? Pumapalo. Around here, kita ba? May palo siya. Around here, may palo siya. So, marahil may presence. Wala naman kasing electricity rito. Wala. Here, may pumapalo na EMF. Mga ka-misteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa kung may paranormal ba sa mga haunted places. Yun bang nandito tayo ngayon sa my film center at trinay natin na mag-gauge through gadgets kung merong presence ng mga ghosts around. And tulad na binanggit natin, bate sa ating pag-ikot, ay merong EMF, electromagnetic field, and merong
malialigid sa paligid. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. The propulsion system. Mayroon bang paranormal sa mga haunted places? Yan ang sasagutin natin ngayong gabing ito sa ating programa, Gabi ng Misteryo. May mga guest tayo ng mga ghost hunter, debunker, psychic people na maaaring magbigay ng kanilang mga paliwanag tungkol sa mga hauntings, sa mga haunted places. Totoo bang may mga paranormal? Mayroon bang gumagalang mga kaluluwa? Mga multo o mga espiritu? Hi, good evening sa ating lahat. Noriel Gas Trip ng Hellfire. Ini-invite ko po kayo ngayong darating na Sabado. Live po sa DZRH sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 PM po yan, guys. Kay Brother Ray TC Bayan. At pag-uusapan nga natin dito yung patungkol sa kung meron bang paranormal sa mga haunted places. So kung interesado po kayo, panoorin nyo ito, guys. Thank you so much. Hello! Ini-invite ko kayo sa DZRH 10 to 11 PM Sabado live kay Sir Ray Sibayan. Ang topic doon ay kung may paranormal ba sa haunted places. 'Di ba? Aasahan ko kayo. Maraming salamat po. Hello mga tol, invite ko lang kayo. Live tayo ngayong Sabado, March 22 sa DZRH News Television, Gabi ng Misteryo, hosted by Sir Ray Sibayan from 10 p.m. to 11 p.m. Ang topic natin, paranormal ba sa mga haunted places? Kita-kits po tayo. Pag-uusapan natin yung mga tungkol sa mga haunted houses at mga paranormal activities. Ayun, inaanyayahan ko kayo na samahan ako mamaya. DZRH, Gabi ng Misteryo. Bye-bye. At ipag-usapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 PM sa DZRH. Walang absent. See you. Gabi ng Misteryo. Gabi. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayun. Yun. Hoy, kumusta na ho kayo? Abay, maganda yung ating pag-uusapan ngayon po gabi ito mga kaibigan tungkol po sa mga haunted places. Totoo bang may mga paranormal? May mga paranormal activities sa mga haunted places, ano ha? At paano natin malalaman na yung mga nangyayari sa mga haunted places na yan ay talaga masasabi natin galing sa kabilang dimensyon, mga elemento, mga espiritu ang gumagala at nagpapagana ng mga enerhiya. Yan po ang ating hihimayin ngayong gabing ito mga kaibigan, kasama yung ating mga kaibigan sa larangan ng ghost hunting, sa larangan ng pag-a-analyze ng mga ng mga video, mga ghost encounters at iba pa. Ngayong gabing ito, ipakilala na ho natin ang ating buong mga panauhin. Siyempre, nagbabalik sa ating program mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo na talagang pumapailan lang sa larangan ng debunking. At marami mga kaibigan lalo sa mga taga Mindanao. Si Brother B, Brother Bungo TV. Brother B, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi, Sir Ray. Sa mga kasama ko dito, ma'am, magandang gabi po. Ayan. Kumusta ka na, Brother B? Okay lang naman, medyo okay na yung kasi dati nung humarap ako dito medyo bago-bago pa ako eh. Ngayon luma ka na.
Medyo luma-luma na rin. Luma-luma na. Abay, kumusta mo naman yung mga kaibigan mo sa lagi nakatutok sa'yo? Ay, kamusta sa inyo lalo na yung mga nasa Mindanao. Yan. Yung idol ko, Donsky! Hoy, Kamusta Donsky! Pati mga tropa natin sa Cavite, sila Sir Joko Loco, Paula the Explorer, tsaka si Just Clean. Sayang, si Just Clean, kasama sayang nga. Kaya lang busy. Busy si Just Clean. Anyway, shout out na rin kay Just Clean. Ingat ka, Just Clean, ha? Talagang wala ring takot na nag-explore sa mga abandoned places. And of course, maraming salamat, Brother Rib. Babalikan kita. Atin namang tawagan ng ating isa pang panauhin ngayong gabing ito. Siyempre, nagbabalik din sa atin ng taga-supply ng mga flashlight sa mga ghost hunter, mga ghost explorers. Si Sir Lance. Sir Lance, magandang gabi sa iyo ng Flashlight Manila. Good evening, sir. Kumusta ka na? Ngayon, okay naman, sir. Bumabalik tayo sa pag-explore. Alam mo, happy to see you again. Talagang, kasi last time parang medyo, tinamaan ka rin, no? Yes, sir. Pero ngayon na naman tayo. Mabalik na ako dahan-dahan. Nasa under recovery pa. Yes, sir. Basta alagaan lang ang sarili natin, ha? Huwag Yes, matigas ang ulo, huwag mo kaming gagayahin. Matigas ang ulo, tulad namin ni Brother, matigas ang ulo. Pero ngayon, medyo na tayo, sir. Parang lumalakas naman yan. Yes. Salamat Yes, naman. At nandito, nagbabalik si Sir Lance. And of course, mga kaibigan, atin namang ipakilala muna ang lady among thorns. Si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Magandang gabi sa iyo, Miss Marie Chris. Hi, good evening sa lahat ng nanonood ng Gabi ng Misteryo, sa aking mga kasama dito sa programa ngayong gabi. Siya yung magbibigay din ng mga impressions sa mga ghost huntings na yan, mga ghost hauntings yan. Alright, ipakilala muna natin sa nakakonect na ba sa Saudi, ha? Abay, nagbabalik din sa ating program si Anywhere TV, si Aaron. Aaron, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Audio mo, Aaron. Hindi ka namin marinig. Nakamute ka. Yeah. Unmute it. Yun. Ayan. Yun. Yun. Thank you so much at na-invite uli Brother Ray sa yung programa sa DZRH, Gabi ng Misteryo. At shoutout pala sa mga fans ko. Yan. Ayun. Tsaka sa mga kaibigan natin dyan, shoutout sa inyo. Dami rin nagabang sa mga video mo, lalo na ngayon, nandiyan ka pala sa Saudi, mukhang sa April, bakasyon ako sa April. Talagang makapag-ikot-ikot ulit. Ayun, ayos. Hinihintay ka ni Noriel dito. At ngayong gabing ito, mga kaibigan, nagbabalik din sa ating program si Noriel Ghost Trip ng Team Hellfire. Noriel, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello, Sir Ray. Magandang gabi. Tsaka sa mga nanonood, magandang gabi sa inyong lahat. Tsaka batiin ko nga pala ang aking Mrs. Elsie Ritz Gosh Trip. Tsaka yung Marites Banyes, yung kaibigan na natin. Anywhere TV, hello. Salamat, Noriel. And of course, ngayong gabing ito, nadalaw din sa ating program, mga kaibigan, ang nag-iisang soldier. Ang soldier ng ghost hunting, si Soldier TV. Soldier, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Sir Ray. Maraming pong salamat at nasabit ako dito. Sinama ako ni Bungo. Alam mo, sabi ko nga kay Brother B, basta may ma-share, go ahead. Wala tayong dyan, para maipakita sa ating mga kababayan yung ginagawa ninyo sa labas. Actually, hindi biro yan, Brother B. Hindi biro. Ikaw, naranasan mo na. Nagpunta ka na sa mga haunted places, nagpunta ka sa Bit-Bit Bridge na jingle ka pa. Kasama yun di ba? Ano yung feeling mula nung sumabak ka sa ganito sa film? Kasi dati nagre-react ka lang sa videos lang. Yes, sa videos lang. Ngayon, you yourself, you experience yung lugar, yung kilabot, di ba? Hindi, actually kasi challenge yun sa akin ng mga dinidibang ko. No.
na hindi para maranasan mo rin. Alam ko naman peke yung ginagawa nila. Iba yung talagang nandoon ka. Yung takot kasi minsan may comparison na nangyayari Buti pa si ganito, ang tapang-tapang, ikaw duwag ka. Paano ka magiging matapang sa peke? 'Di ba? Kasi gawa-gawa 'yun. Siyempre, ikaw tutukan ka ng baril na totoo. Matatakot ka talaga kung peke yung baril, hindi ka matatakot. Yun ang analogy ko doon, sir. So yun yung nagbigay sa iyo ng lakas ng loob. Nagbigay sa iyo ng motivation na magpunta para ipakita kaano nga ba yung kapekean sa hindi. Iba yung totoo talaga na nandun. So far, based sa mga napuntahan mo, anong assessment mo? Noon pa naman talaga, believer naman talaga ako noon pa. Kaya lang sometimes mahirap talaga napaka-rare talagang makakuha ka ng totoong paranormal. Actually boring. Oo, boring talaga siya, yung totoo. Maghihintay ka. Parang dagdagan mo pasensya mo sa communication. Oo, kasi yung iba, ang akala kasi nila instant eh. Kasi yun ang napapanood nyo sa mga idol nyo, di ba? Pagka instant agad yung hindi, kumari nga gumugol ka ng overnight eh. Tapos makukompress mo yung video, mga 30 minutes na lang. Yes. Just imagine 4 hours yung ginugol mo. Samantalang yung idol nila, walang cut, dire-diretso 30 minutes, nangyari na ang dapat nangyari. Nandun na lahat. Di ba ba kayo ito, ipapakita natin dito yung recently nasa Marilake, sa may actually ginalugan yun kasama si Ed at saka si Noriel. Soldier din. Si Soldier saka si Sir Lance, ipakita nga natin to yung communication mo rito with ginamitan mo to ng spirit box, no? Go ahead, RHTV. Gabi ng Misteryo. Hello? Ano sabi mo? Dito sa part na to, parang may mist ako napansin sa taas ng ulo ko, kasabay nung parang boses sa spirit box. Panoorin nyo. Hindi ko maintindihan. Nakikita nyo yung mist na yan nasa ibabaw ng ulo ko. Wala po nagbe-vape sa amin. Ano sa tingin nyo? Maingay yung maingay yung kapaligiran eh. Maraming daan ng daan. Gabi ng part na. Yan yung part nung video mo, Brother B, na kinuha natin para kasi nandiyan nagkaroon nga ng na parang manifestation. Mayroon kang hindi maintindihan na boses eh. May pilit akong iniintindi talaga kasi sobrang ingay ng environment niya. Ang dami nagmumotor, di ba? Saka yun yung miss na yun yung very nakaka-curious lang yun. Ano nga ba yun? Kasi walang nagbe-vape, no? Wala. Mahalaga wala eh. Pinagbintangan ko nga siya, sir. Kala ko hindi pala siya nagbe-vape. Oo, talaga. Hindi kasi ayoko naman agad ideklarang paranormal agad. Yes, that's correct. Tama yun. Gusto kong, kasi magandang approach yun. Napanood ko kasi si Professor Jaime Licao ko na nag-guest dito. Yes. Sabi niya dapat talaga, unang-una, pag nasa larangan ka ng ganyan, skeptic ka talaga dapat. Correct. That's kasi, number one. Yun ang napulot ko noon eh. Kaya lang, minsan may mga sinasabi agad na hindi totoo yan. Mas gusto ko nga yung ganun. Kasi minsan may nagko-comment sa akin, huwag kang magagalit mukhang hindi totoo. Akala nyo nagagalit ako doon, mas gusto ko yun. Kasi mas lalo nating masasala eh. Actually, sa international ghost hunting or ghost investigation, standard operating procedure na kunin mo muna yung scientific na paliwanag sa mga activity ng paranormal activity bago ka magkaroon ng conclusion na ito'y paranormal. So lahat yun na tingnan mo mabuti, baka may tumutulong tubig, o di ba? O may umuugang mga tubo, o di ba? Kaya nagkakaroon ng tunog, o di ba? Saka kung ano nangyayari sa paligid. Pero sometimes, sir, kasi mahirap talaga kalabanin yung personal bias eh. Ay, syempre. Mahirap talaga kasi minsan naghahanap ka doon, gusto mo makakita talaga na resulta. Correct. Kaya kung ano yung marinig at makita mo doon, ayun, pagkukulang ko bilang tao yun. Hindi ko naman sinasabi na perfecto ako, pero gusto ko ipaalala sa lahat na mahirap talagang kalabanin ng personal bias. Kung may bias ka wala na. Kaya mahirap 'yan. Yung conclusion mo iba na eh. Ng kasama ko na i-verify ano ba talaga to.
Kasi pag ako, parang niniwalaan ko yun dahil kuha ko yun eh. So paano binabalance yung Soldier? Yung kapag tinatanong ka ni Brother B, paano yung balance nyo ng changes of information yung dalawa? Hindi, kasi ako, alam din naman ni Sir B na ano ko na kung paano yung pagka-skeptiko, yung level ng pagka-skeptiko. So actually kagaya niyan, hindi ko po alam kung nasabi ko na sa iyo. Yung sa miss na yon, may theory ako diyan. Ano yung theory mo? Sige. Actually, yung part ng Marilaki na yan, may times na nagfa-fog. Merong since madilim siya, hindi mo siya mapapansin. Since ito kagaya nito, may liwanag. So marahil mayroong biglang may fog. Kung titingnan mo yung mist na yun. Tinamaan. Exactly. Pwede. Oh. So ayun yung theory ko dun Pero sa during that time na nagkaroon ng mist na yun, nasaan ka? na magkasama kami ni Sir Noriel. Medyo malayo ka. Doon naman kami kasi ito yung spot na to, dito yung yung na-aksidente yung naka-big bike. Doon kami pumunta sa lugar na Superman. Superman. Yung namatay din sa Superman doon. Doon kami nakapwesto ni Sir Noriel nung time na yan. So yun. So nung nandoon kayo dun sa kayong dalawa ni Noriel, may napapansin ba kayong fog? Actually wala kasi nga madilim. Kung dito ko lang napansin na na sa video ni Sir B na yung dahil unang-una wala naman dumaan na sasakyan nung time na yun. Pwede siguro yung mga natitirang yung usok ng mga naunang dumaang sasakyan, pwede rin. Pero sa akin kasi nakapunta na rin naman ako dyan ng umaga, hapon, tanghali, gabi. Kahit nga yung umaga, talagang pumapantay ang ulap dyan eh. So, yung theory ko Pero during that time, Brother B, naramdaman mo medyo malamig ang panahon? Actually, yung isip ko nakafocus doon sa spirit box. Hindi ko na rin masabi kung malamig. Pero definitely malamig, di ba? Kasi mataas yung lugar, di ba? Kung naaalala mo, after natin mag-explore dyan, umulan eh. So, possible pwede. Yes, maulap nung time na yan. So, maaari yung ulap, bumaba na, at incidentally, nahagip nung camera mo. Well, nasa ating mga viewers na kung paano nila i-conclude yung ganung... Yan ang maganda, sir. Kaya, diba? kahit anong mangyari, wala akong dinideklara talagang paranormal. Nasa disclaimer ko naman, nasa disclaimer naman ang harap ng video ko yun. Pero considering na yung lugar ay may namatay, hindi rin may alis yung pagiging bias, yung sinabanggit mo. Kasi, may namatay dyan, baka multo yan nung namatay. O, di ba? Oo. Si Miss Maricris, ano bang tingin mo doon? Actually, nung nakita ko yung video ni Sir B, wala rin akong naramdaman na paranormal doon. So, I guess I would go with yung theory ni Solja. Kasi malamig lugar. And yung fact na umulan siya after namin mag-explore. Yun na yun. Okay. So, scratch na yun. Ayan, yan ang ginagawa natin ngayon dito, Brother B. Ayan. So, walang paranormal doon. Pero, the whole stretch ng Marilaki, anong feeling? Nakakatakot talaga siya kasi wala talagang ilaw. Kasi yung actually pag nakakatakot hindi naman agad nangangahulugan na paranormal agad eh. Yes. Nakakatakot talaga diyan lalo na kung mag-isa ka sa gabi. Pitch black eh, di ba? Sobrang pag wala kang headlight, pitch black. Makikita mo doon yung cat's eye sa tapos bigla na lang doon sa Devil's Corner, no? Meron nagmo-motor doon, di ba? Walang ilaw sa gabi. Parang money game kan nila yun eh. Diyos mo yun naman. Yun nga, sir. Pwede bang makiusap sa... Total, ilang bayan? Marikina, Rizal, Laguna, at Quezon. Maglagay naman kayo ng ilaw dyan sa Marilaki Highway. Ha? O di ba, Brother B? Tama, di ba? Dapat ganun eh. Para maaliwala. Kasi nakita talaga namin talagang yun naman. Yun ang talagang dahilan doon. Sa bagay, sabi nga nila, kahit naman na daytime, nangyayaring mga disgrasya dyan sa Marilaki na yan. Kitang-kita na ngayong kalsada. Anyway, so, yan, inanalyze natin yung video na yun and no paranormal sa naturang nahagip na video ni Brother B. And tulad nga na binabanggit ng ating psychic dito, talagang walang doon. Activity na yun in paranormal. Alright, sa isang video naman ni Noriel, Ghost Trip, dun sa isang abandoned, haunted apartment. Akala ko nga sa Quezon City, pala sa Manila to,
RHTV, pakita nga yung video na yon ni Noriel. Narinig nyo rin ba ang mga narinig namin, mga ka-Hellfire? Nabilib talaga kami at hindi makapaniwala sa aming mga narinig. Dahil nga nung tanungin nga ni Black Sheep Ghost Trip, kung nandito ka ba ngayon, ay malinaw na maririnig ang sagot na oo. Nandito ka ba ngayon? Nandito ka ba ngayon? Pero alam nyo ba na dahil multiple camera ang ating gamit, ay nahagip din ito ng isa pa nating video. Nandito ka ba ngayon? Kaya ano sa palagay nyo mga ka-Gash Trip? Para sa akin, ang boses na ating narinig ay nanggagaling lamang sa labas. At malamang, isa ito sa mga kasamahan pa namin na nasa gate lamang. Nandito ka ba ngayon? Gabi So yun, Noriel, anong impression mo doon? Yung una talaga, ang gusto namin na spirit box, pero yun yung nahugot ko na nagkamali din kaming hugot niyan talaga kasi dapat kapag maingay pero recorder yun, no? Recorder yun pang EVP, pang electronic voice phenomenon. Electronic voice phenomenon. Nung narinig namin yung sumagot, nung nire-review namin, talagang nagulat kami ni Tall Black Sheep. Na sabi namin mayroon talagang narinig sa EVP. Tapos pina-review ko rin kay Sir Bongo tsaka sa kanila. Nagulat din sila. Pero nung ko na yung nire-review ko ng mga videos ko, ayun, nalaman namin na yung boses pala na yon nandun galing lang din sa labas. So nasagap lang. Oo, kaya nasabi ko na. So napatunayan yun na nasagap lang yung voice from the outside. Yes po. Doon po nalaman ko po dahil yung sa kabilang cameras ko po, consistent yung mga ingay pala sa labas. Kaya doon kami nagkamali na dapat, kasi sa mga investigator dapat alam din natin na na kung ano yung mga equipments, kung anong mga test ang mga gagawin, depende sa lugar. Pero definitely that abandoned, that haunted, kaya naging haunted apartment, mayroong talagang nagmamanifest. Ano yung Sir Lance, di ba apartment niyo pala to? Ano yung mga nagmamanifest na naranasan niyo dyan sa apartment niya? Una sir yung kasama ko ngayon, si Chris, nung bata pa siya. Nagbabike siya dun sa dulo. Okay. Ngayon, bigla siyang tumakbo, parang binilisan niya, pumunta dun sa side namin. Kasi may nakita siyang may nakita siyang parang tao. Tapos tinanong siya ng papa kaya, ba't naman ako dito? Sabi, may nakita po kasi ako dun na tao. Tapos yung isa namang isang account naman din dun, sir. May binurol kasi dun ng tatay ng tenant namin. May binurol? Opo. Tapos dun siya, parang ang kwento, nakita siya na nasa terrace na nag-iose siya dun sa terrace. Yun yung mga pero yung nag-iose yun, hindi tao yun? Hindi, tao po. Parang ang nakikita nila is yung tatay nung tenant namin na naninigarilyo dun sa terrace. Yung binurol. Parang yun namatay? Opo. Yun yung kwento nila. Nakikita nilang nagpapa... Pero during the time na namatay siya? Sir? After na po. After na? Opo. Until na ba may mga ganun pang sightings? Apparition? Sir? Hindi namin pinupuntahan kasi natatakot kami dahil isang buong compound yun. Nakatira kami sa pinakaunang bahay. Sa dulo wala nang nakatira. 2 bahay na abandoned na yun. Tapos hindi na kami pumunta kasi natakot ako baka Pero sandali, kung apartment niya, pinarent niya na ba yan? Opo, dati. So ano nangyari? Marami mga kwento, mga paparamdam. For example, yung mga tasa andito, biglang nalilipat. Yung mga ganung kwento lang. May parang dito, poltergeist, parang ganun. Sir, pero syempre, di natin alam kasi yung tumira doon,
sketchy, medyo ganun. So, kaya hindi kami masyado naniniwala dun sa kwento niya. Ayun, no. Pero Yes, sir. hanggang wala na nakatira dyan. Wala na po. Pero yung nagpapakita dun sa terrace, medyo naniniwala ako kasi pamangkin ko nakita niya. Tapos yung ibang mga nakakapunta dun, nakita nila yung malaking mama na na pati si Shaman Tupi dati. Ah, talaga. Yun yung una niya nakita nung unang, elemental siguro, malaki. Nung andun si Sir Ed, pinapaalis kasi siya. Si Ed Galuwag. Oo. Pinapaalis siya nung tawag dito. Nung na yun, nung nagpaparamdam. entity. Opo. Oo. Tapos sabi niya, malaking mama, malaki daw yun siya, ganyan. Tapos naninigarilyo. So elemental yun. Tapos pinakita ko yung picture ng daddy ko kasi same description eh. So kaluluwa yun. Sabi ko, eto po ba siya? Oh. Tapos parang, siya, parang sobrang similar nung Nung description nung niya. shape nung sa papa ko ganun. Tapos isang kasama namin, ang dami rin, may kwento rin siya na nagugas siya ng plato, may nakita rin siyang parang bumababa ng hagdanan. Same description, parang daddy ko din yung So ayaw iparent ng daddy mo yung lugar. So resident ghost siya doon. Parang ganun, sir. Tapos may part pa nga na may mga names na binanggit si Sir Ed. Na na talagang on point yung binanggit ng pangalan. Na parang Hindi ba natanong ni Ed kung bakit nandoon pa siya at ayaw pa niya mag-ascend o tumawid sa kabila? Galit daw parang wag ka dito, mga ganun. Pinapaalis daw siya. Ayaw niyang makamove on. So meaning nakadikit pa yung kanyang energy sa lugar. Siguro. Sir. Pero tataka ako kasi hindi man dun yung daddy ko na syempre doon lang siya sa amin. Pero hindi ka parang ginagaya lang din. Pwede rin. Anyway, Miss Mary Grace, meron siyang comment. Sige, impression mo. Yeah, actually, hindi yun father mo. Hindi rin yun yung ghost nung nakaburol doon. Meron akong nakitang dark shadow entity na siya yung nanggagaya. So, yung nakikita nyo parang na... doppelganger? Oo, kind of. Parang kiniklaim na niya yung bahay na yun. Tapos yung mga actions na nakikita ng mga iba na nagpaparamdam, ganyan. Imprint yun. Imprint nung usual activity ng tao dun sa lugar. Pero yung nagpapaalis na sinasabi ni Sir Ed, yun yung dark shadow. Yung first story mo na about Christian, dark shadow yun. Yung nakita niya. So ano to, mga elemental? Oo, elemental yun. May mga puno ba dun sa lugar? Wala naman. Wala na. Pero marami halaman. Pero dati? Hindi, wala po. Wala rin. Opo. So talagang cleanin na nila yung lugar na yun. Oo, So they are now the residents of that apartment. Binabalanso natin dito sa ating mga viewers, sa mga nakatutok sa ating Gabi ng Misteryo. Dito pinag-uusapan natin mabuti yung mga experiences na yan. Kaya nga ang title ng topic natin, Brother B, may paranormal ba sa mga haunted places? Yan. Ngayon, tayo ay lumipad muna sa ibang bansa. Nasa ating Zoom si Aaron ng Anywhere TV. Aaron, muli magandang gabi sa iyo. Yes, Sir Ray. Ayos lang. Kumusta naman yung mo? Pakita nga natin tong video mo dyan sa Ano to, abandoned ba to? Haunted military housing sa Saudi? Buti nakapasok. Bali, may namatay daw dyan. Tapos, hindi ko alam, pala, restricted area pala yan. Nung pumasok ako. Tapos, nung pinost ko sa TikTok, parang sabi sa akin, bawal daw pumasok doon, baka huliin daw ako ng pulis, paano raw ako nakapasok. So ano nangyari? Nakapag-ikot ka pa rin? Ayun, tinuloy ko rin, tinapos ko yung vlog ko. Mga 2 a.m. natapos ako ng 2:00 ng madaling araw. Doon sa yung last part ko, doon sa mosque, doon ako nakahagip ng orb. Ito yun. Ha? Hindi naman kaya alikabok lang yan. Pero, bali, maalikabok siya. May alikabok doon sa area. Pero hindi ganyan ang itsura ng alikabok doon kuha sa camera ko eh. Kasi yung takbo ng alikabok pakabila. Siya pasaliwa siya doon sa sa alikabok eh.
Saka parang malaki, ano? Pero sandali, during that time, may nararamdaman ko bang papasok na hangin? Habang ginagawa mo yun? Wala siyang hangin sa loob kasi ano siya, parang kulob. Kulob yung yung moss. So marahil ay mayroong activity talaga. Pero before mo pinasok yan, nagtanong-tanong ka ba yung may mga naka-experience dyan? May mga paranormal experiences? Bali sa mga Arab kasi jinn sa kanila. Jinn ang tawag. Hindi sila naniniwala sa mga spirit. Bali siya, elemental sa mga Arabs. Hindi sila naniniwala sa mga espiritu. Bali, ang tawag nila sa mga spirits na ganyan, mga parang elemental ang dating. Mga jinn. Pero ang kwento sa akin, nung isang nag-comment sa akin na Saudi, may namatay daw dyan na parang nagpakamatay daw dyan sa area na yun. Hindi ko na alam sa which building kasi sobrang laki nung lugar. Pero nung ginamit mo yung EMF reader mo, wala namang nahagip na? Nagloko siya Bali, hindi ko alam ba't nagloko siya. Wala siyang frequency lumalabas. Yeah. Pero bago ko siya, tinesting ko muna yun Tapos nung nandun ako sa mosque, talagang wala siyang masagap na frequency. Oo nga, no? Dead, no? Naka-green lang. Wala talaga. So, bukod dyan, yun lang, yung orb, ang nakita mo dyan sa lugar na yan, napansin mo? Nung sa Bali dyan sa kwarto, meron akong nahagip na boses ng babae. Audible ko yung narinig mo talaga? Hindi. Doon na sa recording ko na, sa video na mismo. May nahagip akong boses na EVP. Parang may nagham doon sa loob ng kwarto, babae. Ayun. So may EVP. So meaning may nakatira nga. Di mo pinuntahan yung room, baka mayroon naman talaga nakatirang babae. Wala siyang nakatira, talagang totally abandoned. Restricted area siya. Kasi ganun tayo, brother Video. May boses. Puntahan nga natin yun. Di ba dapat ganun ginagawa, di ba? Hindi iiwas mo yung camera o yung Pero magandang habit yun, di ba? Bali, galing ako doon sa kwarto. Doon mismo sa kwarto, pagpasok ko. Bakante yung kwarto. Pagpasok ko doon yung nagham. Bali, wala ng kwarto ron Yun yung huling kwarto Tama. Kapag gano'n naman, na-establish mo naman talagang wala, something, medyo supernatural yung dating, Alright. Di ba, Brother B? Salamat, Aaron. Tama yung binabanggit mo. Tama yung approach na yun, yung pag may narinig ka doon sa isang room, puntahan mo. Puntahan agad. Huwag mong iiwasan. Pero sometimes, diba, pag natakot tayo, siyempre, ako naranasan ko yan kasi nung una criticize ako ng criticize ba't di mo puntahan para masigurado nung naranasan ko sa Clark. Yung Clark. Pero take note after kung magtatatakbo dun sa Clark noon, inattempt ko naman talagang puntahan yung yung lugar. Yung lugar. May kasama na akong iba. At least pinuntahan mo pa rin. Diba? Kasi talagang kailangan ma-verify yun sa ayaw at sa gusto mo Hindi naman sa pagiging kasi kapag hindi natin na-verify yung utak ng mga nanonood, hindi, lang yan, may ganyan, ganyan. Magandang kasing hanggat maaari ma-eliminate natin yung pagdududa. Totoo yun. Yun ang may napansin ka ba doon, Miss Maricris, sa sa video ni Aaron? Ni Aaron. Oo, yan? Legit yan. Alin yung babae? Yung orb? Madami sila actually. Talaga? Habang tinitignan ko nga yung video, marami akong napipick up na iba-ibang ways ng namatay. Ganun. So legit siya. Kasi siya, haunted military housing pala to, no? So may nagpakamatay pa. Ayan, naku. Anyway, so maraming salamat, Aaron. Meron pala talaga dyan. Ayan. Anyway, ito, pinag-uusapan natin to. Sa ating mga viewers, kung pwede kayo magtanong, makipagtalasnasan sa atin. John Aldrin, Carmanuel, magandang gabi sa iyo. Good evening po sa inyo. Sobrang nakaka-relate po ako sa inyong pinag-uusapan. Sana magtagal pa ang inyong program. Naman, kahit paano makatulong tayo. John Aldrin, Mia TV, hello Idol Anywhere TV, sabi niya, ang probinsya ay nakatutok din kay Anywhere. Ayan, si Ron Singh Bustamante, magandang gabi sa iyo.
Arvin Capasilio. Alright. Ngayon, ito namang sa... Hindi ko talaga napigilan sarili ko eh. Pinasyalan ko yung, yung Manila Film Center. Pakita mo nga RHTV yung aking kalokohan. Yung pagpasyal ko dyan. Ayan. Kita ba? May palo siya. Around here, may palo siya. So, marahil may presence. Wala naman kasing electricity rito. Wala. Here, may pumapalo na EMF. Teka natin ng gamitan natin ng flashlight. Yan. I-gauge lang natin. Sorry naman, wala akong dalang flashlight. Ang flashlight ko ay sa cellphone. Tingnan nyo mabuti, baka meron kayo mahagip. Ayan. Yun. Yung EVP na yun, doon ako medyo curious eh. Pero iniisip ko naman, baka naman boses ko lang yun. Kasi nakadikit yung microphone ko rito. Baka naman, gumanon lang din ako. Pero during that time, may napapansin. Ayaw ko nga paganahin yung kung ano mga sensitivity ko or sensor na nakabuilt sa akin. Pero mayroon talagang umali-aligid. And hindi ko pa naipakita rito yung trinay kong ibabad yung wala kasi ako nung mga makabago yung spirit box yung isang app na ginamit ko wala hindi naman ganun ka-accurate pero trinay pa rin natin wala naman nag-register yun lang yung sa EMF reader may pitik at may part doon na medyo nagpula siya. Ngayon, maybe meron talagang gustong magparamdam pero wala namang nag-register doon sa ibang mga gadget. Mahalaga kasi dito mga kababayan, yung approach natin, simulan natin sa scientific approach bago tayo mag-conclude na ito merong paranormal activity. Di ba, Brother B? Ganun man talaga Dapat ganun Hindi yung, may naramdaman ako dyan, may multo dyan. Kasi minsan, sir, ang hinahabol doon, yung mapaligaya mo yung audience mo Sometimes ganun. To satisfy yung kanilang inaasahan sa iyo. Namihasa kasi kadalasan yung mga ghost hunter. Hindi lang sa Mindanao baka sabihin. Kahit sino. Kahit sino ang namihasa kahit kasi international minsan, ghost hunting parang pinamihasa nila yung audience na kailangan mo yung makita. Na supposed to be dapat pag mag-ghost hunting ka, samahan nyo kami kung totoo ba o hindi ang balita. Correct. Ganun dapat Correct, dapat ganun. Hindi yung iba kasi ang ginagawa, tingnan nyo mamaya, may makikita dito. May umiiyak. Tapos bigla may umiyak nga, Galing nung iba napipredict na nila yung mangyayari sa mga video nila Pero definitely, kapag may mga hauntings, like tulad yan ng Manila Film Center, yung mga haunted places, talagang merong mga activities dyan. Documented naman kasi. Kasi based on history, meron naman talaga mga experiences, mga paranormal activity. Pero, ganun nga dapat ang approach Kaya lang, syempre, kailangan dito ng mga gadget. Lalo na yung flashlight. Diyan tayo nayayari sa flashlight pag sobrang dilim yung lugar, di ba, Sir Lance? Kaya nandiyan dyan ng Flashlight Manila, nag-o-offer kayo ng ganyan. Actually, sir, pagdating sa ghost hunting, mas, within our group, nag-ano kami, mas, nag-explore kami sa ibang mga gadgets. So, for example, di ba meron ka nang nagawang, meron ka na nagawang motion sensor? Yung parang, in-improve mo yung REM pad ba yan? Opo. Parang own version? Opo. Pero Bell yung actually, kinopya lang naman din sa sa US. So, pero mas practical dito. Opo, sir. Tapos ang ginawa namin, mas sinirapan namin yung way to trigger. Parang iba, para ma-trigger mo siya, kailangan at least, at least 1 inch lang, ganun lang. Maganda yung approach na yun. Yung mas hinirapan mo. Opo. Yung hindi makantil lang ng konti, tumutunog na. Yes, sir. Kaya nung magkakasama kami sa Bit Bridge nun. Tapos, sorry, share ko lang kasi nung si Sir Ed,
skeptic lahat eh. Parang, totoo Lahat ba yan? tayo, di ba? Oo, parang wala. Eh, Tapos, okay nga yun, di ba? Skeptic, tinuturo ni Sir Ed na may nakita ako doon. Doon sa bandang puno, may nakita daw siyang something. Ngayon, inintroduce ko, Sir, ito yung dead bell, ganyan, pinata ko sa kanya yung gadget. Ginawa niya, nilapag niya doon sa may puno. Tapos mga 12 feet away, nag-ano na siya, parang sinamon niya yung yung entity. Oh, yung entity. Tumunog yung bell, Sir, documented sa video ni Bo. Actually, so lumapit sa marami pa gadget. siyang ginawa. Nung una, nagkikwentuhan kasi muna kami doon tayo, di ba? Nandun tayo sa may parang shed. Tapos, ako talaga, alam naman ni Sir Ed yun, kaibigan ko naman si Sir Ed, wag naman sana siyang sasamaan loob sa akin. Skeptic talaga ako. Kasama naman talaga yung pag-skeptic. Tanggap niya naman ako. Nung una, nagdududa ako na, sabi kasi ni Sir Ed, dyan sa may spot na yan, may nararamdaman ako. Di ako muna, baka mamaya nag-ano lang to si Sir Ed eh. Di nilabas niya yung dowsing rod niya. Di tinuturo ng dowsing rod doon. Tinignan ko, Sir, baka may micro movement. Nakita naman doon sa video eh, baka may micro movement ka lang. Na di ba soldier? Tapos ang ganda nga ng pagka-skeptic mo eh. Ang pinakahuli, nilagay na yung bell ni Sir Lance na kaka-introduce pa lang namin. Tapos nung sinamo niya, tumunog na, wala na. Mic drop na. Wala na. Okay. Ganun ko na. Ayun. Magandang ganun. So, ano pa yung mga in-explore ninyo ng mga device, Sir Lance? Yes, sir. More on, yun nga, sa EMF triggered kasi siya. So, tsaka, kumbaga para sa amin kasi yun yung para medyo maganda gamitin. Kapag EMF, kasi sabi nila, yung mga multo, they manifest as parang electromagnetic field. Yes. So, to trigger, imbes na gumamit ka ng motion, inaano namin is yung EMF yung parang electricity yung or energy yung kailangan niya ma-detect imbis na motion. So kahit may dumaang diyan, hindi yan tutunog basta-basta. Kailangan may lumapit talaga. Or maganda yun, no? Yes, sir. Imbis na yung motion, yung movement, yung energy. Opo. Tama, Tapos tama. ang pinakamatindi dun yung kay Sir Ed, nasa loob ng toolbox na yung bell. Tapos may battery kasi yan, 'di ba? Para may ma-detect yung yung energy. So wala pa yung battery kasama si Justin. Tumunog yung dead bell, nasa loob pa siya ng toolbox. So imagine na kailangan nasa loob pa ng toolbox sumunog na. Opo. So kailangan siyang ganunin manually eh. So para tumunog. So paano ang hirap i-explain nun, sir, kasi nakalapag lang yung toolbox. Paano tutunog yun? Wala naman lumundag doon na pusa. Opo. Yes, sir. At saka sarado yung toolbox eh. So yun, parang medyo ang hirap i-explain. Kasi yun ang disadvantage, diba, Brother B, Noriel. Gumamit na rin kayo ng mga motion sensor, no? Like, yung laruan ng pusa, yung bola. Ghost ball na tinatawag, yung laruan talaga ng pusa talaga yun. Tapos, kanaka pwede palang pwede mo madaya dahil sa baka biglang hindi pantay yung patungan, pwedeng gumugulong, o di ba? Actually, sir, kahit na kahit hindi siya gumulong, umiilaw talaga siya eh. Kasi meron siyang maliit na bulita sa loob na may debunk video sa YouTube na gagalaw talaga yun as certain. Hindi siya paranormal eh. Basta hindi ko mahirap explain. Tsaka pansin ko doon, Serbia, yung, di ba 3 yung bola na yon, isa lang doon yung sobrang active talaga. Kaya papansinin mo yung mga ghost hunter na gumagamit ng bola, isa-isa lang ang umiilaw. Tsaka umiilaw siya, hindi naman talaga siya gumagalaw talaga. Kaya ang advice ko, kung gusto nyong gamitin yon, ilagay nyo sa bote ng mineral water na nandun lang siya para mapatunayan yung gumalaw talaga. Okay. Kasi kung nyo lang doon, tapos hindi, Ito sa Rayo. Yes. Ayun. Ito, rempad to. Yan naman, rempad naman yun. Oy, branded branded, may kamahalan yan. Nasa 30 mil yata yan. Di, wala naman ito isa. Ano naman yan, Aaron? Ito yung spirit box. Spirit box. Paano napapagana yung spirit box na yan? Bali, siya, frequency siya, nag-jump siya sa ibang frequency na mabilis, milliseconds. May antenna, saka static yung may tunog. May antenna siya. Oo. Ayun. Tapos nag-jump siya milliseconds sa ibang station. Bali, imposibleng makabuo ng words. Yan din ang gamit mo, no? Pag nakabuo ka ng words doon, parang napaka-imposible. Tapos sakto pa sa tanong mo. Mas bago yan, sir, yung kanyang Pwedeng i-record yung dyan, di ba, sir?
Pwede i-record. Pwede i-record yun sa gamit niyang... Pwede ring ABP, pwede ka mag-ABP. Pwede Tapos mag-ABP. meron siyang, may built-in flashlight na siya. Hindi rin biro maging ghost hunter, no? Kailangan mo rin ng ng investment. Oo. Oh, yan. Ayan, ano pa yung mga device mo diyan, Aaron? Ito lang sir, yung sir, itong REM-pad Ito naman. very Yung binabanggit ni Sir Lance. Mas accurate Ito yung naman ganito, yung yung isang mga sensor na yan. Sir Lance. Ano siya, sir, mahirap kasi siya, kung di mo dadayain, mahirap siya i-trigger, sir. As in, minsan, isang linggo mo lang iwan dyan yung gamit. Hindi talaga trigger. Basta Opo. wala activity. Opo, kasi sa bahay namin, ginawa ko yun pag may bagong gamit. Iniiwan ko lang dyan. Tapos inaantay ko talaga siyang for example, yung bell. Ano yun? 8 days bago tumunog yun. Parang, tapos nung tumunog siya, parang hindi pa ako sure kung baka may ambulansyang dumaan, rumaradyo yung... Kasi sa radyo natitrigger siya. Pag may... Dahil doon sa Opo. frequency ng transmission. Yes, sir. So, baka may dumaan. Nasasagap. Opo. Pwede masagap yun. Opo. Oo. Kaya mahirap po talaga, mahirap po talaga masabi. Pero kung na-eliminate mo na yung mga factors na yun, for example, nasa haunted area ka, wala namang mga guard, wala ibang mga tao. Sobrang hirap ng parang parang hirap ng dayain pagka ganun eh. So, alright, tanungin ko lang si Soul J. Soul J, kailan ka ba nag-start ng ghost hunting? Actually, bago lang ako eh. Ano yung unang-una mong device na gusto mong kunin para to detect ng ghost? Yung kayang-kaya mo, kaya mong bilhin, yung ano yung una mong na-invest? Actually, nung nakita ko yung REM-pad talaga. Talaga? Oo. Talagang pinag-ipunan mo? Hindi siya kausap ko si Sir Lance nung tinanong ko paano niya ni-reverse engineer yung So, gumawa ako ng sa akin ng which is hindi naman ganun kaganda yung compare sa ginawa niya. Kumbaga, pero lang gumagana. talaga. Gumagana naman. Oo. Actually, ngayon nga masyado ng mga high-tech ngayon, Brother B. Dati, ang mga ghost hunter lang gumagamit lang ng tape recorder. O di ba? O kaya meron pa yatang yung dowsing rod ni Sir Ed, iba ano pang ginagamit ng iba dati? Compass yata eh. Compass. Gumagamit din ng compass. Yun ang mahirap. Kasi sir, need talaga yun eh. Kasi yun ang magpapatunay sa audience mo na hindi mo niloloko-loko yung hindi ginagawa mo nire-rig yung paranormal activity. Pero kung meron. ngayon din napapag-aralan na rin kung paano rin nila i-rig kahit na mayroon tayong mga high-tech devices na. Anyway, wala na tayong oras. Siguro I would ask you, Brother Aaron, ano ang mga advice mo sa mga would-be ghost hunters, mga gustong pumasok sa ganitong larangan? Ano yung unang-unang mong advice sa kanila? Bali kung papasok sila sa ganitong larangan, make sure na lagi silang may kasama. Kasi hindi lang naman multo yung kalaban natin dito eh. Yung syempre may mga squatters sa lugar. Niiwasan natin yung mapahamak tayo sa papasukin natin lugar. Kaya make sure na may kasama ka tapos alam mo yung ginagawa mo. Yun lang. Security muna, yung sarili mo, Saka magpaalam. Baka ma-hold up eh. Ayan. Brother Aaron, maraming salamat. Please invite yung ating mga viewers, yung mga fans na tutukan ng yung mga video. Ayun, shoutout ko pala yung asawa ko, si commander ko, Janet. Ayun, shoutout sa iyo. Saka sa mga followers ko, saka follow nyo ako sa aking page, saka sa aking YouTube channel, Anywhere TV. Ayun lang, maraming salamat. Salamat Aaron ng Anywhere TV. Una na kitang bitawan dahil nasa Saudi ka. Ayan Salamat. Noriel, any advice sa ating mga viewers, sa mga gustong pumasok sa ganitong larangan? Ayun, laging mag-iingat, tsaka yun, kailangan alam natin yung ginagawa natin pagdating sa pag-iimbestiga ng paranormal. Sa mga gustong maging paranormal investigator. Tsaka yung ano pa yung tanong? Kalimutan ko. Anong dapat nilang paghandaan? Anong gadget yung unang-unang dapat nilang bilhin o kunin? Yan. Basta may ano ba maganda? REM-pad yun. Maganda yung REM-pad. Mahal nga lang. Kaso mahal nga lang. Basta may camera ka. Yung mga phone apps ba gumagana pa ba yun?
Pwede naman Pero gamitin hindi ho lang yung accurate. mga phone app. Basta tama lang ho kung paano Iba gamitin. ginagamit pa yung yung phone app na Necrophonics for Spirit Box eh. Pero hindi rin accurate. Mahina kasi Saka yung, iba, yung eh. Ghost Tube, hindi rin ganun ka-accurate yun eh. Ha? Mababang kasi ang tawag dito, credibility ng mga ganong app. Tama ba? Credibility. Oo. Si Brother B, masyadong mag-analyze ng May debunk video ako nun, sir, yung Necrophonic tsaka talaga? Nasa channel mo Nasa yun? channel ko. Na-debunk mo na yun? Ano pa yung Ghost Tube? Nagpanggap ako na nandun ako kunyari sa haunted na lugar. Kung ano yung ikwento ko doon, nakakakuha ko. Auditory pareidolia yung nakukuha sa Necrophonic eh. Talaga. Una muna nagkwento ako sa audience na ito may namatay dito. Kahit wala naman. Tapos yun ang makukuha kong sagot dun sa Necrophonic. Necrophonic, yung Ghost Tube. Ghost Tube naman ang nangyayari kasi tatanong, maglalabas ng word, yun ang susundan kasi ng Ghost Hunter. Instead na Ghost Tube dapat ang susunod sa tanong mo. Correct. Parang taliwas eh. Parang may, tanong ko pero ba't iba yung sagot? Parang ganon. may magsasabi, 12. Halimbawa, word na 12, sasabihin, ano ka ba? 12 years old ka ba? Sasakyan lang yung yung sinasabi ng Ghost Tube eh. Ayan, kahit paano. Please invite yung ating mga viewers na tutukan ng mga videos nyo, Noriel. Ayun, in-invite ko po kayong lahat. Sa mga Hellfire, na mga nanonood sa amin ni Tol Black Sheep Ghost Trip. Ay Black Sheep Ghost Trip, shoutout. Tsaka sa mga manonood dyan, hello, in-invite ko kayo na panoorin yung puntahan yung sa Facebook page namin, Noriel Ghost Trip, tsaka sa YouTube. Sol J, please invite yung ating mga viewers, yung mga fans. Ayan, supportahan niyo po ako. First time kong gagawin to na mag-promote ng channel. So, Okay Solja yan. TV. So, Solja. pakiabangan na TV. lang yung mga gagawin pa naming exploration. Actually, ayan, nag-start naman talaga ako sa mga debunking. So, pasensya Tama na yun, tama. kung wala pa akong upload uli ng mga reaction. Pero, paghahandaan uli natin yan. Ayan. Ayos yan, Soldier. Basta ingat lang tayo palagi. Sir Lance, maraming salamat ulit sa iyo. And please, anong may papayo mo sa ating mga viewers, mga listeners? Sir, sa akin, mga would-be ghost hunters. So, mapapayo ko lang, enjoy ghost hunting with your friends. Huwag ka masyado mag-collab kasi yung daming toxic na ng mga tao. So, enjoy mo lang. Huwag kami pagpagalingan, yung mga ganun. Parang lang. Kasi naman yan, sir, parang mas masarap gawin pag mga talagang kaibigan mo yung mga kasama mo. Tama. Yung totoo. Yun yung mapapayo. Hindi man nagkukunwari. Kasi mirap pag nag-collab ka, tapos nagkakaroon ng problema. May ibang intention yung iba, ganun. Wala na. Opo, kaya kami, usually, hindi na kami lang magkakasama, hindi na hindi naman sumasama sa... Siguro baka mayroon lang naman talagang pinagdaraanan ng mga ibang mga tao. Ganun na naman. Hindi, may hirap talaga, sir. Okay. Salamat, Sir Lance. And of course, tangkilikin ng Flashlight Manila. No? Kaya follow lang sa Facebook. Nag-share ng mga kwento ko. And mga, pag may mga bagong magandang flashlights, share natin. Thank you so much, Sir Lance. Brother B! Susundan ko din yung sinabi ni Sir Lance. Hindi lang pala fake ghost hunter ang problem sa na to. Kundi fake na tao din. Diba? Isa pa, ang mapapayo ko doon sa mga mag-i-start, kahit kailan, wag na kayo mamimeke. Sooner or Good later, advice. mabubuking din kayo. Actually dyan, be a responsible ghost hunter. Parang yung mga vlogger na iba na nagpapakalat ng mga fake news. Be a responsible vlogger or content creator. Sooner or later, malalaman din na peke ang ginagawa nyo eh. Yes. Yung pinaghirapan nyo na malaking Masasayang. channel, masasayang lahat yun. Totoo yun. Ayan. So, please invite, Brother B, yung mga viewers. Kaya kung gusto nyo, alam ko maraming galit sa akin. Yung mga galit sa'yo, invite mo. Dahil, nabuburst yung bubble nila pagka nalalaman na peke yung Pero wala akong magagawa eh. Kailangan natin harapin kasi yung katotohanan. Kung gusto nyo ng totoo, pwede naman kayo manood sa akin. Kung gusto nyo magpaloko lang, di go ahead. Salamat. Maging na lang kayo. Maging maligaya na lang kayo sa pinapanood. Yes. Salamat, Brother B. Miss Mary Chris, ano ang activity ng isang psychic, especially sa mga pets, being an animal communicator?
Activity. Actually, may mga nagtatanong nga dito sa chat, no, kanina pa. Ang animals kasi may mga souls din yan. They have their individual Pwede rin ba sila spirits. mag-paranormal activity mga animals? I wouldn't say paranormal kasi May mga pure ghost din soul ba sila sa ano? Pure soul sila. So, there's a chance na maka-experience ka ng spirits ng animals. Pero very rare. Oo, very rare. Pero kung may sila, emotional attachment sila sa owners nila, sa family nila, maaring magpakita sa dreams, ganyan. Or dumadalaw sa bahay, minsan makita mo sa gilid ng paningin mo, ganyan. Pero na-experience ko yun. Yung pusa ko na si Junel, naramdaman ko sa bahay minsan. Shoutout Junel kung nasan ka man. Ini-scratch ba ang paa mo? Hindi, parang siya kasi yung mga toys niya nandun, matagal na namatay yung pusa ko Talaga? Parang naglaro pa siya ng mga toys niya? Parang narinig ko lang once. Ewan ko lang dahil nami-miss ko lang yung pusa ko. It proves yung yung sinasabi ni Miss Marcris. Saan ka pwede ma-contact daw, Miss Marcris? Alam na natin yan. Saan? So, ako ay makikita nyo sa Facebook, The Voiceless Whispers. Follow na lang po yung page. Kung meron kayong katanungan, kung meron kayong mga gustong ikonsulta, message nyo lang po ako. Pero bilang sagot dun sa previous question mo sa kanila, no, hindi ako ghost hunter. Pero ang mapapayo ko lang sa mga papasok sa ganyang industriya, matuto silang tumawag sa kung sino man ang pinaniniwalaan nila. Magdasal sila, mag-meditate sila bago sila sumabak. Kasi may mga lugar talagang legit at pwede silang masaktan spiritually. Okay. Yan lang. Salamat! Thank you sa mga tumutugpo sa ating Gabi ng Misteryo. Thank you sa ating mga naging panauhin ngayon pong gabing ito, mga kaibigan. Inyo pa rin pong lingkod, si Ray Sibayan.